hadith ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mula sa otoridad ni Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, at mula ito sa pagsasalaysay ni Imam al-Bukhari, na sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Na ayon po sa malapit na kahulugan, katotohanan, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang bawat isa sa inyo ay tagapangalaga at siya ay mananagot. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroon pong hadith ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mula sa otoridad ni Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, at mula ito sa pagsasalaysay ni Imam al-Bukhari, na sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Na ayon po sa malapit na kahulugan, katotohanan, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang bawat isa sa inyo ay tagapangalaga at siya ay mananagot sa kanyang tungkulin. Ibig sabihin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lahat po tayo ay tagapangalaga. Mayroon pong ipinagkatiwala sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala, at tayo po ay tatanungin sa kabilang buhay pagdating natin sa Yaumul Qiyamah. Itatanong sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang bawat ipinagkatiwala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na ating pong mga tungkulin. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroong mga tao na ang nasa isipan nila ay ang tanging mga tao na binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng tungkulin, na kung saan ito yung mga tao na mayroong ipinagkatiwala sa kanila si Allah subhanahu wa ta'ala, ay yung mga taong binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan, binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming salapi, at yung mga taong mayroong posisyon sa mundong ito, no? At saka yung mga taong binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman, no? Mayroon silang mga knowledge. So tama po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na yung mga tao na binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala, no, ng kayamanan, binyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming salapi, ay itatanong po sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala kung papaanong paraan, no, papaano nila ginamit, ginastos yaong ibinigay sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala na kayamanan or salapi. Sa haram ba na pamamaraan o sa halal na pamamaraan nila ginamit yaong bawat biyaya sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung haram, ay maaring dahilan yun upang sila ay makapasok sa apoy ng impyerno. At ganoon rin po yaong mga taong binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng tungkulin, posisyon, kahit anong klaseng posisyon sa mundong ito. Barangay chairman, mayor ka, gobernador ka, congressman ka, senador ka, di kaya ay chairman ka ng isang organisasyon, o di kaya ay mudir ka ng isang madrasa, o di kaya ay presidente ka ng isang organisasyon, no? Director ka, o di kaya ay chief ka, no? O di kaya ay director general ka. Lahat ng yan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang bawat isa sa mga taong mayroong mga ganyang posisyon, pagdating nila sa kabilang buhay ay itatanong sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala kung papaano nila ginampanan yung kanilang posisyon, no? Nakapagbigay pakinabang ba sila sa mga tao at sa reliyong Islam, o naging pabigat at naging sakim sila sa kanilang mga posisyon, no? Nakapagbigay pakinabang ba sila sa reliyong Islam, o di kaya ay naging pahirap na lang sila, no? Naging pahirap sila sa mga mananampalatayang Muslim at sa reliyong Islam. So lahat ng yan ay tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon rin po ang ilm, yung knowledge, no? Itatanong sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala kung papaano nila ginamit yung kaalaman nila. Ginamit ba nila upang sila ay makatulong sa reliyong Islam? Ginamit ba nila sa kabutihan, o ginamit nila sa panlilinlang at panluloko sa mga tao? So lahat ng yan ay itatanong sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit ang point ko dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay yaong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa tungkulin na ito, amana, ay yaong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Katotohanan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na aming nilikha ang mga tao sa may pinakamagandang anyo.
Ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ikaw na tao, ikaw na may magandang pangangatawan, may magandang itsura, may magandang paningin, may dalawang mata, may dalawang tainga, no? Kondisyon, no? Ang iyong pangangatawan, yan po ay ipinagkatiwala sa iyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at itatanong sa iyo yan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itatanong niya sa iyo yung dalawang mong mata, yung iyong paningin, kung ginamit mo ba yan sa halal o doon mo ginamit sa haram na kautusan ni Shaitan. Ginamit mo ba yan sa panonood sa mga video patungkol sa katuruan sa Islam? Ginamit mo ba yan sa mga simposyum patungkol sa reliyong Islam? Ginamit mo ba ang paningin mo sa pagbabasa ng Quran o doon mo ginamit sa mga haram? At ganun din po ang iyong pandinig. Ginamit mo ba yan sa pakikinig sa mga muhadara ng ating mga ulama patungkol sa Islam? Ginamit mo ba yan sa pakikinig sa mga katuruan sa Islam, sa da'wah? O doon mo ginamit ang iyong pandinig sa mga music o di kaya ay ang panlilibag, paninirang puri, no? Pangalipusta. So lahat ng yan ay itatanong sa iyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ganun rin po ang ating mga kamay. Kung ginamit mo ba yan sa mga kawang gawa, no? Ginamit mo ba yan sa kabutihan? O baka naman yung kamay ay ginamit mo sa pang-aapi sa mga tao, pananakit sa mga tao, pagpatay sa mga tao, pagnanakaw, no? Panliling lang sa mga tao. So itatanong po yan sa iyo kapatid sa pananampalatayang Islam. At ganoon din po ang ating mga ari. Itatanong sa iyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kung paano mo ginamit yan. Ginamit mo ba yan sa halal o ginamit mo sa haram na zina? So lahat ng yan mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay itatanong sa iyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil ipinagkatiwala sa iyo yan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagka ang iniisip po natin, ang tanging ipinagkatiwala sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na itatanong sa atin ay yung ating mga anak. So correct po, ang ating mga anak, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, itatanong rin sa iyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kung ano ba, tinuruan mo ba sila ng reliyong Islam, pinapag-aral mo ba sila ng madrasa, tinuruan mo ba sila magsala, magfasting, magbasa ng Quran. So lahat ng yan ay mananagutan mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at itatanong sa iyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang point ko dito, lahat po tayo, may asawa ka man wala, may posisyon ka man wala, mayaman ka man o mahirap, no? Biyuda ka man o hindi, single mom ka man o hindi, lahat po tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay mayroong tungkulin na pananagutan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mismo ang ating mga katawan, parte ng ating mga katawan ay itatanong ni Allah Subhanahu wa Ta'ala pagdating natin sa kabilang buhay.